Ah. Eto pa mga kababayan, pag-usapan naman natin itong si VP Inday Sara Duterte. Mga kababayan, ngayon nga, itong si VP Sara Duterte ay napapabalita na uuwi na. Diba? Itong presidente ng impyerno, mga kababayan, ay suko na daw dahil hindi raw makakakuha ng hustisya. Aba, mga kababayan, parang ibinigay na talaga. Parang itong si Sara Duterte ay wala na, nawalan na ng pag-asa. Pakinggan natin. Tipo naman ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa labas ng International Criminal Court o ICC. At live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, ano ang kanilang panawagan dyan sa The Hague? Teka lang. Yung mga nananawagan dyan, nasaan yung pondo ng PhilHealth? Mag-research kayo para malaman ninyo, ha? Huwag kayong eengot-engot at nakikinig dyan kila Vic Rodriguez sa mga DDS na pinapanginoon ninyo, binobobo naman kayo. Oh. Matagal lang tapos yung issue ng PhilHealth na yan. Ha? Huwag engot, huwag tanga, idiotertes. Andre, gaya pa rin ng dati, talagang nais nila at panawagan nila, mapalaya si dating Pangulong Rodrigo Duterte papauwi dyan sa Pilipinas. Pero hindi lamang demonstrasyon ang ginagawa ng grupong ito nasa likod ko ngayon. Ito yung nasa labas lamang ng ICC Detention Center, kundi meron din mga kantahan at kainan dito sa parke. At samantala, nakatakda na umuwi sa Pilipinas si Vice President Sara Duterte mula sa pananatili rin dito sa The Hague, Netherlands. Ay, tatay! Bye-bye, tatay! Ipinarinig ni Vice President Sara Duterte sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang hiyawan ng mga taga-suportang araw-araw nag-aabang sa labas ng ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Hindi nakaschedule bumisita kahapon ang Vice Presidente pero piniyagan siyang makausap ang ama sa telepono na tumagal ng mahigit kalahating oras. Nagtanong siya, sabi niya, merong mga kababayan sa labas. Sinabi niya, please extend them my thank you. We all hope for the best. And everything I did for my country, whether that statement is acceptable or not. Nababahala raw ang pamilya Duterte at mga doktor nito sa Pilipinas dahil hindi umano piniyagang ipasok ang mga gamot ng dating Pangulo sa loob ng detention center. Pero siniguro naman daw ng mga medical personnel ng ICC na nakatutok sila sa kalusugan ng dating Pangulo. Meron ata kasing ibang set ng gamot ang ibinibigay dito, mga kababayan, na gusto nilang ipasok. Siyempre, siguro mas advanced naman ang European country, no? Pagdating sa mga gamot na ganito. Diyos ko po. Baka naman kasi gusto magpapasok ng penta. Of course, worried tayo, diba? But we just have to trust them that they are professionals, no? At alam nila kung anong ginagawa nila. Unlike daw sa Pilipinas at sa Amerika na mahilig magbigay ng gamot ang doktor. Sabi ni Mariano Alacapa, alagaan mo iho ang mga kriminal para ikaw ang isunod na itumba. Teka lang po, Mariano Alacapa, sino ba po ang ipinaglalaban natin dito? Kriminal ba? Wag po kayong engot, no? Ngayon, medyo magiging harsh ako ng konti sa inyo kasi kayo parang tumanda na kayo, wala kayong mga pinagkatandaan. Ang ipinaglalaban po natin dito ay yung mga Pilipino, yung mga kabataan, yung mga kababayan natin na nadamay, wala naman pong kinalaman pagdating sa droga. Yung mga biktima po ng EJK. Ako wala na akong pakialam doon sa mga drug addict na mga namatay. Sige, hindi ko na yun papakialaman. Ang pinakikialaman ko, mga kababayan, ay yung mga bata na nag-aaral pero isinama, pinatay para lang magkamal ng pera. Itong mga hinayupak na mga nasa hanay ng mga kapulisan para lang po dahil doon sa tinatawag na reward system. 'Di ba? At ako, nabubuwisit din ako doon sa mga tanim-tanim ebidensya na pinamunuan at pinagsimulan po ng pinupuon nyo na si Digong Duterte. Ang kapal na mukha niya na manghingi at manawagan
na gusto niya nang umuwi at dito niya gustong mamatay. Bakit yung mga pinatay niya? Mariano Alacapa, tumanda ka na, hindi mo alam na meron tayong constitution, mayroon tayong due process. Ano ba ang sinasabi ni Digong Duterte? Kapag halimbawa, yung mga kasama nila ang inaasunto, yung mga kakilala, kaalay nila ang inaasunto, anong sinasabi niya? Sabi niyang ganon, mga kababayan, no people shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Tingin nyo, yung mga pinatay, napatay, na walang kinalaman, kahit sabihin mong adik, may due process ba yung ginawa? Meron o wala? Palagay ko naman, alam mo, kung meron o wala. Ngayon, sabi ng mga DDS, kinidnap daw si Digong. Wala daw due process. Wala daw jurisdiction. Putya, mga kababayan, kahit saan tayong makarating, meron bang kinidnap na kasama ang dami? Meron bang kinidnap na nakakapag-cellphone? Meron bang kinidnap na walang ransom? Meron bang kinidnap na pinapadalaw ang kamag-anak doon sa loob ng kulungan? Meron bang kinidnap na yung tao ay pinupuntahan ng mga abogado at ngayon ay nililitis? Diba? Ayoko naman, Warbisdak. Digong pa rin ang hinahanap para panagutin sa kanyang mga kasalanan. Julol. Wala nga kayong tao eh. Wala nga kayo. Ilan lang kayo? 200,000? Sapat ba yan? Sabihin nyo pa, magkaalamanan sa 2028. Asa pa kayo? Ano, gusto mo sabihin ko sa inyo kung bakit nanalo si Duterte noong 2016 at paano nanalo si Sara noong 2022? Ito papakita ko sa inyo. Total, konti lang guys ha. Papatol lang ako ng konti. Konti lang guys, konti lang. Ito papakita ko po sa inyo ang katotohanan. Para mabulaga kayo, galing po sa sariling bibig ni Digong Duterte. Ayan. Teka lang ha. Saglit lang naman yan eh. Download ko lang. Seconds lang yan. Di ba? Kinidnap, naka-televise. Ang kukulit nyo ha. Teka lang mga ka-GP. Pagbibigyan ko lang to mga to. Kasi ito dapat mamaya ko pa to. Mamaya ko pa to i-content. Pero syempre, mabait tayo eh. Mapagpatol ako ngayon, sabi ko nga sa inyo. 'Di ba? Pag mapagpatol, syempre, mga kababayan, alangan naman di ko kayo pagbigyan. Mabait nga ako eh. Ito, pagbigyan natin 'yan. Ano yung sabi ni Digong Duterte dito? Ito ang interview kay Duterte noong Pebrero 19, 2006 na nang bumisita siya sa Ilocos Norte para makipag-usap kay Amy Marcos at makahingi ng suporta mula sa mga Marcos loyalists and supporters para iboto siya bilang presidente. Naging bukang bibig niya si late President Ferdinand Elia Marcos kaya nakuha niya ang kalooban ng mga loyalista. Panoorin. Ito na. Marcos really planned his life to serve his country as president. Makita ko naman ang rise na Oy! Grabing puri ni Digong. Pumunta ng Ilocos. Kasama si Amy para manawagan, mangampanya. Tapos sasabihin ninyo, mga kababayan, hindi Marcos loyalist ang nagpanalo kay Digong Duterte at kay Sara? Anak kayo ng tinapa. Ayan galit na galit sa Marcos. Minumura ang matandang Marcos, mga kababayan. Pero gamit na gamit ang Marcos nung siya po ay tatakbo bilang presidente ng Pilipinas. Di ba? Nandoon, kitang-kita. Nandoon sa Ilocos, mga kababayan, ikinampanya at ikinampanya rin
ni Amy Marcos, itinaas pa ang kamay, ipinanawagan ang kapal na muka. Oh. Ulitin ko. Ito ang interview kay Duterte noong Pebrero 19, 2006 na nang bumisita siya sa Ilocos Norte para makipag-usap kay Amy Marcos at makahingi ng suporta mula sa mga Marcos loyalists and supporters para iboto siya bilang presidente. Naging bukang bibig niya si late President Ferdinand Elia Marcos kaya nakuha niya ang kalooban ng mga loyalista. Panoorin. Ferdinand Marcos really planned his life to serve his country as president. Makita ko naman ang rise na good. Ferdinand Marcos. Ano sabi niya, mga kababayan? Kanya talagang inilaan ang kanyang buhay to serve his country. Aba, gamit na gamit. Mangga. Mangga gamit yan. Balikan na natin yung isa. Baka mamaya mabuisit pa kayo sa akin. Ito na, pag-usapan natin. Dito daw sa Netherlands, hindi daw ganyan yung doktor. Yes, very sila. Very conservative sila sa gamot. Ayon kay VP Sara, pabalik na siya ng Pilipinas matapos may sumite ang kinakailangan dokumento para sa mga tatayong abogado ng kanyang ama. Tiniyak naman niyang galing sa sariling bulsa ang perang ginigastos nila. Dagdag pa niya, hindi na rin nila kailangan pang humingi ng tulong sa iba. Napag-usapan namin magkakapatid na hindi tumanggap ng donation at hindi humingi ng tulong. At kung kailangan man magbenta ng mga gamit. Ay! Paawa effect! Magbenta daw ng gamit, mga kababayan. Teka lang. Kalokohan yung mga pinagsasabi nyo. Asan na yung 51 billion ni Pulong Duterte? Balita ko, yung anak niyan, merong 100 plus 7-Eleven branches ng 7-Eleven branches, 160 plus. Mga kababayan, parang ang katumbas ata nun kung hindi ako nagkakamali is nasa 160 billion. Ganon? Abo, grabe naman yun. Estudyante pa lang yun, Saan kaya nang galing yun? Hindi. Yun ang gagawin para magkaroon ng financial support sa aming kailangan gawin dito. Aminado naman ng Vice Presidente na posibleng hindi na makakuha ng hustisya ang ama sa sinapit ito kahit pag gumugulong sa Senado ang investigasyon ni Senator Amy Marcos. Naku po! Napanghinaan na rin ng loob, mga kababayan, ang sinasabi ko Sabi ni Kaufman, eto daw, hindi na daw aabot ng September 25, mga kababayan, ay makakalabas na daw, kaya daw niyang palabasin itong si Digong Duterte. Samantalang yung anak sinasabi na wala nang mangyayari, hindi na makakakuha ng hustisya, suko na. Dahil alam na napakarami ng mga ebidensya against her father. Sa sinapit ito kahit pag gumugulong sa Senado ang investigasyon ni Senator Amy Marcos. Pero sa kabila niyan, maayos pa rin naman daw ang kanyang relasyon sa senadora. Dalawa lang yun, ma'am. It's either nagpa-plastikan kami or it's really beyond friendship. I would like to believe that it's beyond politics already. So I would like to believe it's a friendship beyond politics. Oy! Yung dalawa nagpa-plastikan lang. Mamaya yan topic dati kaya lang naituloy ko. Pero ang nakakaano dito, mga kababayan, nakakagulat, no? Kala ko ba fighter itong si VP Sara Duterte? Parang siya na po yung nagbigay ng hudyat sa mga kababayan natin na talagang todo suporta sa kanila. Ewan ko lang kung totoong todo suporta. Kasi may nagpaalam sa akin dyan na yung mga tao dyan ay talagang gawain nila pag may nagpo-protesta, nandyan sila kasi binabayaran yung mga tao na yan. Mayroon pa nga sumisigaw dyan, mayaman kami, uto, wag nyo kaming pinagloloko. Unang-una, mga kababayan, hindi ko gine-generalize kasi may nagtanong dyan, bayad ba kayo? Sabi niyan ni Harry Roque, hindi kami bayad, sabi ganon. Biglang may sumagot, mayaman kami. Kaya hindi ako napigilan magkomento, mga kababayan. Teka lang, sabi ko kung mayaman kayo, bakit kayo nag-aatsay sa ibang bansa? Oy,
Mga kababayan ha, hindi ko po binabanatan yung mga muchacha. Kasi may nakita ko kanina, muchacha ng Switzerland. Oy, ay sa'yo ate ha. Hindi ko po minamaliit. Proud na proud ako sa inyo. Ang pinag-uusapan lang natin, etong mga binabanggit nila, na sila daw ay mayaman. Kung mayaman kayo, bakit kayo mangangamuhan? Yun ang sinasabi ko. Bakit kayo magtatrabaho sa ibang bansa para lang mayroon kayong maipadala sa pamilya ninyo at mayroon makain sa araw-araw at mayroong ipangtustos sa pag-aaral ng mga anak ninyo? 'Di ba? Kung kayo ay mayaman, yun lang naman ang akin. Wala po akong ibang ibig sabihin. Baka mamaya, naku po, kinabahan ako bigla. Baka mamaya yung mga kababayan natin magalit. Bully ka ha. Patay tayo dyan. Hindi. Warbis Duck. Kasi si muchacha ng Switzerland, viewer natin. Isa yan sa mga member dito. Kahit ikaw DDS ka, alam ko, nandito ka lagi nanonood. Pero kasi siya naman na nagpangalan ng muchacha, di ba? Atchay, yung tawag nila, meron pa isang atchay dyan na nakalagay. So hindi, binabasa ko lang, kumbaga nire-relate ko, 'di ba? Ang punto ko dito, yung mga kababayan natin na yan, hindi naman po sila mangangamuhan kung mayaman. So it really contradicts yung kanilang statement na sila ay mayaman, 'di ba? Mayaman kami, mayaman kami. Biglang mayroong lumabas sa social media, ano, mayaman ka? Ito nga yung bahay ninyo, oh. Nangangamuhan ka dito, kasama kita, kasambahay. Sabi niyang ganon. Kaya nga tayo nagtatrabaho dito dahil wala tayong pera. Kaya nga tayo nagtatrabaho para sa pamilya natin, tapos sasabihin mo, mayaman? Sabi ni Junski, sinali ka ba ni Rappler sa list, Junski? Hindi po. Hindi po ako isasali yan. Bakit naman ako isasali, mga kababayan? At hindi lahat din na nandoon sa list fake news peddler. Kasi si Nyolo hindi naman na fake news peddler. Siguro, minsan nasasobrahan lang sa title, mga kababayan. Pero pag pinanood mo naman yung konteksto, hindi ko sasang-ayunan si Rappler. Diba? Sabi ni Kokoy, muchacha din si Warbis Duck. Guys, hindi ko po minamaliit yung mga kababayan natin dyan. Kasi ang mother ko is more than 35 years old sa ibang bansa. So wala po akong against sa inyo. 'Di ba? Ang akin lang, magpakatotoo po tayo na kaya tayo nasa ibang bansa, nagtatrabaho, nangangamuhan dahil hindi sapat ang ating pera para ipantustos sa ating mga kamag-anak, mahal sa buhay. Kaya wag po tayo magpaka-plastic. 'Di ba? Gagamitin niyo pa, mayaman kami. Mayaman kami. Nadali tuloy kayo eh. Alam nyo, dapat ngayon mag-reflect na kayo sa sarili nyo. Bakit kanyo? Unang-una, yung amo ninyo or yung pinagtatanggol ninyo, mismong anak, mga kababayan, ayaw nyo ng parang siya na mismo ang nagpapakita, siya na mismo ang nagbigay sa inyo ng signal or sign para siguro wag na kayong magmatigas. 'Di ba? Pero inyo, bilang isang sinusuportahan nyo, sila dapat ang magpakita na lumaban tayo until the end. Pero sabi niya, tingin ko wala na tayo makukuhang hustisya. Patay tayo dyan. Ito naman si Warbis Duck. Oo, mayaman, yung mga OFW. Pero bakit sabihin natin, yung mga nagtatrabaho dyan, di ba? Na nagiging mga kasambahay, di ba? Mayaman ba sila? Siyempre hindi. Kaya nga sila nangangamuhan eh. Kaya sila nag-ibang bansa dahil kailangan nila ng pera. Walang sapat, 'di ba? Oh. Hindi naman mahirap siguro intindihin 'yun. Myra's Channel, sige lang. Ako nangangamuhan kay speaker? Teka lang mga kababayan, na hindi nga ako kilala nun eh. Paano nangangamuhan? Nandito nga lang ako sa bahay nangangamuhan. Sabi ni Ma'am Eva Narita, may konting hawak, mayaman na. Siguro po, siguro sila, 'di ba?
Akala nila pag sila ay may konting hawak na, may konting ipon, mayaman na. Pero the reality remains the same. That they are still, mga kababayan, ay nangangamuhan diyan, nagtatrabaho para po makaipon. So ibig sabihin, hindi mayaman. Maybe sabihin natin nandoon sila sa middle, 'di ba? Oh. Sabi ni Junsky, yung mga didilis ngayon naging mata pobre na nahuwaan ng ugali ng mga Duterte. Ganun po talaga. Kung sino po yung sinusuportahan mo, na-adapt mo po yung ugali. 'Di ba? Hi DAC. Shoutout sa iyo ha. Oh. Sabi ni Naomi Shin, may mga mayaman na ayaw lang umuwi. Oh. Oh, totoo po yun. Naniniwala naman ako dyan. Mayroon naman talaga mga kababayan natin na mayayaman na talaga. Na doon na nakatira. 'Di ba? Pero I'm talking about those person or those people na nagtatrabaho po para sa kanilang pamilya. Yung nagtatrabaho po at sumasahod po ng buwanan. 'Di ba? Sabi ni Cora Vidal, pag nakauwi yan, matapang na naman yan. Baka kaya nangihinayang kasi diyan nakapagmura doon sa kinaroroonan niya. Hindi nga rin nakakapagpenta. Hindi rin nakakapag, Mary Jane, nasan ka? Sabi ni BMB Rose Oimatsu, foreign currency lang ang hawak, lakas ng hangin ng utak. mabuti na lang marami akong kakampi dito. Ikaw talaga kasi Warbisdak, inaaway mo ako eh. Hindi, ganyan lang. Okay lang yung mga ganyan ni Warbisdak. Huwag lang magmumura. Hindi kita alisin dito. Kasi yung ibang mga kasama ninyo, nagbumura. Etong si Warbisdak parang si Argo ka ba? Palusot lang daw ako. Sige, sabi mo eh. Anyway, mga kababayan, ito naman ang pag-usapan natin. Yan.